For today's video, wala muna tayong winter experiment. Tapos na rin kasi ang extreme cold warning dito sa Alberta. Heto nga palang video ito ay nung Monday, January 15. At hindi nga masyadong malamig at minus 16 lang ang temperature ngayon. Sinundo ko nga si Mama Shell sa kanyang trabaho. At naisipan nga namin gumawa ng video. Bali ang gagawin namin video ngayon ay yung tinatawag na Get Ready With Us. At ipapakita nga namin sa inyo kung gaano kakapal at karami ang sinusuot namin dito kapag ganitong winter. At pagka-uwi nga namin ng bahay ay nagready na kami para ipakita sa inyo ang mga sinusuot namin kapag ganitong winter para hindi kami lamigin o ginawin sa labas kapag ganitong panahon. Malaking bagay ang marunong ka magpatong-patong ng damit kapag nakatira ka sa malalamig na lugar. Bago nga kami magsuot ng pantalon ay nagsusuot muna kami ng thermal pants o yung mga long johns. Sa ibabaw naman ng damit ay nagsusuot kami ng thermal sweaters. Mapapanatili ng thermal sweaters ang init ng katawan natin sa loob ng ating mga damit. Sa ibabaw naman ng thermal sweater ay nagsusuot kami ng mga hoodies o mga light jackets. At para naman maprotektahan ang mga paa sa lamig, nagsusuot kami ng dalawang medyas. Madalas nga thermal socks sa ilalim at cotton socks naman sa ibabaw. Para naman maprotektahan ang leeg at mukha sa lamig ay naglalagay kami ng mga face covering. At ang pinakamahalagang pamprotekta sa katawan ay etong ang mga windbreaker jackets. Nakadalasan ay mga waterproof o water resist. At syempre etong ang mga boots. Dito kasi sa lugar namin sa Alberta ay medyo makapal ang yelo kapag winter. At para nga sa ulo ay itong bonnet o toque. At ang pinakahuli nga natin kailangan ay itong mga gloves. Kapag sobrang lamig sa labas ay meron nga sila ditong tinatawag na mga thermal gloves. At ngayon nga kompleto na at naisuot na namin ang lahat ng mga panglamig. Samahan nyo kami at magpapala kami ng yelo at magtatapon kami ng basura. Dahil nga ilang araw umulan ng snow ay mahigit isang dangkal itong yelo sa aming likuran. Karamihan sa mga tao dito ay pinapriority nilang linisin ang mga sidewalk dahil pwede ka magmulta kapag hindi mo tinanggalan ng yelo ang iyong sidewalk. Yung mga likuran naman ng bahay o mga back alley ay madalas nililinis ang mga daan kapag hindi na gaanong malamig. Ang importante lang nga sa amin ay malinis yung daan palabas sa likod para maitapon ang mga basura. At syempre itong ang deck dahil kapag natuno ang mga yelo ay masyadong mabababad ang kahoy dito sa may deck. Pinakita pa nga dito ni Mama Shell kung gaano kakapal yung yelo dito sa may deck. Ngayong araw nga pala ay January 15. Tuwing ikatlong linggo ng January ay meron silang tinatawag na Blue Monday. Ngayong araw daw na ito ang pinaka-depressing day sa buong taon. Halos karamihan kasi ng lugar dito sa Canada ay nakakaranas ng malamig na panahon kapag ganitong buwan ng taon. Kaya naman ang mga tao dito ay mas pinipili nilang mag-stay sa bahay at trabaho kapag ganitong panahon. Kaya kung nakakaranas ka ng depresyon o kalungkutan, mahalaga ang marunong kang libangin ang sarili mo o kaya naman ay humanap ng mga gawain na makapagpapalipas ng oras. Dahil maraming nakararanas ng depresyon kapag winter dito sa Canada. Meron ding mga tao dito na tinatawag nilang snowbird. Inihalin tulad sila sa isang uri ng ibon na matatagpuan dito sa Canada. Kapag lumalamig na at winter season ay lumilipat sila sa mga lugar na maiinit. Katulad na lang ng Florida, California at iba't ibang mga state ng US. Maraming mga tao ang ayaw manirahan sa Canada dahil nga sa sobrang lamig at kapal ng snow sa karamihan ng mga probinsya dito. Isa tayong mga Pilipino sa mga bansa na gustong-gusto ng mga Canadian na makapunta dito. Tayo daw kasi mga Pilipino ay matyaga, madiskarte at matiisin. Nung nakaraang taon nga ay naitala na kulang-kulang 1,000,000 Pilipino ang nakatira na ngayon dito sa Canada. Wow! Tapos na nga namin palahin ang mga daan at yung deck. Ngayon naman ay magtatapon naman kami ng mga basura. Dito nga sa Canada, bawat bahay ay may 3 lagayan o bin ng basurahan. Kulay green sa nabubulok, kulay black naman sa di nabubulok. At yung kulay blue naman ay para sa mga bagay na pwede pang i-recycle. Syempre, kasama din itong mga basurahan sa mga binabayaran buwan-buwan dito sa Canada. Bawat taglamig o winter, binabalot ng snow ang buong kapaligiran. Napakagandang tanawin at napakagandang pagmasdan. Nakakamanghalang isipin na may isang season na katulad nitong winter, na sa isang iglap ay nagiging puti ang buong kapaligiran. May 4 na season dito sa Canada na may ihahalin tulad daw natin sa buhay ng tao. Ang winter daw o taglamig ay inihahalin tulad sa panahon ng kalungkutan. Mas piliin daw natin ang maghanda at matuto ng iba't ibang mga bagay. Ang spring naman o tagsibol ay sumisimbolo sa bagong pag-asa, oportunidad at bagong simula. Ang summer naman daw o tag-init ay sumisimbolo sa mga pagsubok. Ito daw kasi ang panahon ng buhay natin na tayo ay namumunga. Kaya naman maraming hamon ang ating kakaharapin. Ang panghuling season naman ay ang fall o ang taglagas. Ito daw yung panahon na inaani na natin ng mga bunga o ina-enjoy na natin ng success at tagumpay natin sa buhay. Sa mga panahong ito daw natin nakikita ang resulta ng ating mga pinaghirapan. Katulad ng isang puno na dumadaan sa 4
apat na season na ito, bilang mga tao ay dumaraan din tayo sa mga pagsubok at mga hamon sa ating buhay. Kaya naman ihanda natin ang ating mga sarili at lagi tayong humingi ng lakas at paggabay sa ating Diyos. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. Kung hindi ka pa nakapollow, pakipollow na lamang po ang aming page. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin.